Good morning, everybody. Lalo na sa mga seafarers na nandito sa lupa at nasa barko. Mag-iingat yan, lalo na yung mga nasa barko because we have a very strong storm na nando sa northern part ng ating Pilipinas na nakaka-apekto sigurado sa karagatan. Ingat lang kayo dyan, mga kawaro. Today, as I promised, tatalakayin natin ngayon dito yung maling requirement ng training ship na sinaad sa Magna Carta for Filipino Seafarer. Okay, bakit mali? Kasi hindi requirement ang training ship sa STCW na ginawang reference nitong ating mga mambabatas sa kanilang batas na hinalaw. Oo. So, kasi malinaw dito sa ating STCW, pang seafarer ito. At ang ating magagaling dito sa ating industriya ng maritime education, of course, in dalawang lead agency, but more on CHED kasi CHED ang nagpatupad nitong OBT na to since the time na nag-take over sila ng maritime education noong 1995 yata yun. But they were established 1994 and 1995 pumasok ang baccalaureate o BSMT program na 3+1 sa CHED. So, ano ba ang sinasabi sa STCW? Kasi mas madalas dito, dahil nga sa aking pag-attend ng aming meeting noon sa technical panel, na ang basihan namin palaging pinag-uusapan na ako'y against doon sa basihan na to na 2-1 at saka 3-1 ng chapter 2 ng STCW. Kasi yung 2-1, kung babasahin natin, malinaw na ito ay para sa mga candidate ng certification. O ibig sabihin, mga seaman na to na nakatapos na sila ng kanilang OBT at gusto na nilang maging opisyal. Oo. So, ito na, babasahin ko Ito, sinasabi sa regulasyon ng STCW Sinasabi dito sa regulation 2-1, ganun din yung nakalagay sa 2-2 sa 2.2 ng parehong regulation 3-1, 3-1. Ito ang sinasabi: have approved seagoing service of not less than 12 months as part of an approved training program which includes onboard training that meets the requirement of section 8-2/1 of the STCW code and is documented in an approved training record book or otherwise have approved seagoing service of not less than 36 months. Pero ito, papaliwanag ko, hindi po ito para sa mga estudyante na gustong graduate ng maritime education. Para po ito sa mga seafarers na gusto nang maging opisyal para magkaroon ng sertifikasyon. Hindi para mag-graduation at magkaroon ng diploma. Kailangan may diploma ka muna bago ka kumuha nito. Saan ko papatunayan? Nakalagay din sa 2-5 at dito sa kabila naman sa engine na sinasabi doon, have completed approved education and training. So, ibig sabihin, para ka maging candidate ng 2-1 and 3-1, tapos ka muna ng pag-aaral mo. So, ang question ko ngayon dito sa kanila, dahil yung 3+1 na education system natin, na baccalaureate na napakagulo, yung 3 years mo sa classroom instruction. So, nire-require ka ng another year to go on board. So, yung pagsampa mo sa on board is for graduation, not for certification. Bakit mo ginagamit tong STCW? Na nire-require ng STCW, tapos ka muna ng edukasyon. Okay, medyo napaano tayo doon. Saan mo ba gagawin yung training? Yeah? O yung on-board training mo? Sinasabi din sa seagoing ship. Wala dong sinasabi na training ship. Never na na-mention dito sa STCW na mandatorily required ang OBT must be done sa training ship. Sinasabi rito sa seagoing ship. So ano ba yung seagoing ship? So sinabi rin ito sa Magna Carta at sinabi rin dito sa STCW na kinopya to, kinapi-paste to ng Magna Carta na sinasabi rito, a seagoing ship means a ship other than those which navigate exclusively in inland waters or in waters within or close and closely adjacent to sheltered waters or areas where port regulation applies. So ibig sabihin,
hindi, yung domestic ship, hindi siya considered na seagoing ship. So bakit mo gagamitin sa graduation ng mga student kahit nasa certification ng mga candidates para sa COC ng OIC? So, di ba, ang mali lahat yung sa umpisa pa lang. So ngayon, itong nakakatawang Magna Carta, ni-require ngayon mandatorily ang lahat ng mga schools na bumili daw ng sariling training ship. Anyways, pero walang nakalagay doon sa training ship, simulators, or other means. So, ibig sabihin, itong dalawa na to bibilin mo, simulator tsaka training ship. Okay. Kasi wala namang or dun doon sa training ship at saka simulator, wala naman nakalagay na or kama yung nakalagay So ibig sabihin, pareho mong bibili nyo, pareho ka mag-acquire. Ngayon, balikan natin bakit nila ni-require. Kasi sabi daw ng Magna Carta, requirement daw yun ng Republic Act 844 na, nabasa ko rin yun na sinasabi nga ng 844 na any nautical schools or maritime schools kailangan bibili ng sariling have at least one training ship. Pero yung batas na yun, Diyos ko po naman, 1953 pa po yun. Na ang school nun, dadalawa pa lang yata. So, at saka wala pa nun po mga conventions. So, walang conventions noon. Anything goes pa noon. Ngayon, may convention na tayo na pinirmahan at nag-ratify. Okay. Bakit kailangan mong bumili ng training ship? Hindi naman siya requirement dito sa STCW. Hindi siya nire-require. Nowhere in STCW na mandatorily requiring na bumili ka ng training ship even doon sa certification ng mga seafarer. Hindi sinasabi doon seagoing ship. Kasi sa seagoing ship, everything is there. Kung ano yung gusto mong At meron this, of course, certain tonnage na 500 gross tons and above, doon ka mag-OOBT. Pero hindi siya para sa graduation. They are for certification. At hindi specifically sa training ship mo gagawin, kung hindi sa seagoing ship. Malinaw naman tong sinasabi rito po. So bakit nyo i-require ngayon ang mga schools na bumili ng training ship? Na kung hindi nyo po alam, 100 milyon ang halaga ng isang second hand na yan. Na talagang may quality para hindi ang buhay ng ating mga estudyante. You see, malagay sa alanganin. Anyway, ang isa pang tanong ko dito sa CHED, who took over ng maritime education ng 1995, requirement na pala tong training ship before. Bakit nag-accredit kayo o nagbigay kayo ng permit to operate sa napakaraming school na walang training ship? So, di ba hindi maganda tong nangyari na to? Ngayon, hahabulin nyo na ang dami na ngayong mga school na nakapag-produce na ng mga top of the line na mga kapitanes at mga chief engineers. Kukwestiyonin nyo pa ngayon ng kredibilidad dahil lang sa gusto nyong mapatunayan na magagaling kayo. Hindi po kayo magagaling. Wala pong magaling dito kung hindi ito ay isang convention na minimum lang ang nire-require. Wala ditong sinasabi na bumili ang school ng training ship, and school is not even defined dito sa and never was mentioned sa STCW ang school. At never na mention na mandatory ang training ship as a requirement. As a requirement sa seagoing ships, sirs. Kaya kailangan, ang rekomendasyon ko ngayon sa paggawa ng IRR, sana dito nyo ngayon, yung sinasabi nyo doon na lang hahabulin. Kasi noon, pag nagko-question ako, ang laging sinasagot sa akin ng mga magagaling na ito, at tinatawanan pa yata ako. Kasi lagi niyang sinasabi sa amin, hindi, pag doon na lang natin habulin niya sa IRR. Natatawa na rin lang ako Ibig mo sabihin, inaamin mo na mali yung ginawa niyong batas at hahabulin na lang sa IRR? This is ridiculous. Imagine, kayo gumawa nito tapos gusto niyo pa uli sa IRR, iibahin niyo para lang ma-suit o ma-satisfy niyo yung requirements niyo sa sarili niyo. You see? Mali ito mali. Training ship, again, ulitin ko, will put more pressure or more heavyweight sa balikat ng mga poorest of the poor family who wanted to be a seafarer, na ginamit nyo lang itong BSMT programs na to